nyo, reaction lang sa mga sa impeachment, sa House hearing po ngayon. Vice President Inday Sara Duterte, tinawanan lamang ang impeachment ng malitagang. Ayan ang pinakamasakit pagkatapos sa manggagalaiti sa mga hearing kuno dyan sa Committee on Justice labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Aba, si Inday Sara tinawanan lang, anak ng kagwang. Pero kampo ng Office of the Vice President, lalaban at hindi hihinto hanggat na walang managot sa lahat ng mga kalukuhan at kasinungalingan laban kay Inday Sara Duterte. Dapat si Leila de Lima, day, isama mo ring kasuhan kasama yan sa panluloko sa bayan. Ayan po yung pahayag ng abogado ni Vice President Inday Sara Duterte na si Attorney Salvador Paulo Panilo na nagsampa po kanina ng kasong perjury laban sa kriminal na si Madriaga na bataan ni Leila de Lima. Okay, lalaban sila at kailangan daw mapanagot itong si Madriaga. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell. Parang awa nyo na ho. Kasi karamihan po ng mga subscribers natin dito sa Bisdak Pilipinas, hindi na po na-notify. Sa mga nakapanood po ngayon, pa-notify po, pakipindot yung notification bell. At Bisdak Historiador, supportan po natin pangalawang YouTube channel po natin. Ito. Pag-usapan po muna natin mga kababayan ko, yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Believe po talaga ako dito sa kay Bong Suntay, nagbubukod tanging miyembro ng Committee on Justice na hindi pumapabor na merong basihan ang complaint labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito. Tatandaan po ninyo yung mga mukha po ng mga kongresistang ito, no? Na nagsabing sufficient in substance ang complaint labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Narito po yung botohan, tingnan nyo po yung mga mukha nito, anak ng kamote. At pagdating po ng eleksyon, alam nyo na, zero, botlog ang mga animal. Sa mga constituent nila, narito po yung mga kongresistang bumoto. Kasama na po yan si Jinky Luistro. Jinky! Bayad ka na daw, may utang ka kay Inday Sara. Oy, kamusta na yung asawa mong nagtatago daw? Dahil sa kasong gahasa daw. Ito, pakinggan natin tong mga to. The impeachment complaint of Cabrera, sufficient in substance. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, once again, objection. The same has been objected to. We shall proceed to divide the House. Si Bong Suntay yun Those who are in nag-object. favor of the motion, please raise your right hand. Ang dami ng mga hinayopak. Yan, si Pastor Jack. Time is gold. Bumoto talaga sila. Halos lahat po kasi. Yung membro, majority, hindi halos lahat, majority na, no? Kasi si Bong Suntay lang naman yung sumuporta kay Inday Sara. Lahat po ng mga kongresista dyan sa Committee on Justice, hawak po talaga ni Bangag. Galit sa mga Duterte at gustong ma-impeach si Inday Sara. At karamihan din sa mga yan ay nakatanggap po ng mali-malitang pera ayon po, di umano, sa affidavit ng mga retired Marines. Ayan, mga buhayang yan, no? Taas nyo kamay nyo kasi markado kayo sa amin. Ayan po. Pati yung si Rufus Rodriguez, nakala mo'y kakampi ni Inday Sara. Ayan, bumoto rin sa sinasabing Secretariat, are you sufficient okay? in substance. You may put down your hands. Ayan, si Leila Those who Disaba. are not in favor of the motion, please raise your right hand. Ayan, palakpakan po natin dyan si Bong Suntay. Tanging nag-iisa pong kongresista yan. You may put down your hand.
Ayan. Those who abstain, please raise your right hand. Oy, walang That nag-abstain. No? concludes our voting on the fourth impeachment complaint. Secretariat result, please. Tawa-tawa na si Jinky, Luistro. Meron pa rin tong 4-letter release na proyekto bungit. Kala ko ba naubos ang pera ng bayan eh. Meron pa pala. May With pambusal pa. 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. The Honorable Zamora. In view of the finding of the sufficiency and substance of the 2 impeachment complaints, Okay, so dalawang impeachment complaint po. Yung pangatlo, pangalawa, pareho din boto, 54-1. No? Sinasabi nilang sufficient in substance. So ano po yung next nito na mangyayari po dito sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte? Palakpakan po muna natin si Swansing. Ayan, buhay ka. As di pala si Swansing, anak ng kagwang. Ore. Bong Suntay, siyempre. Kapilido kasi is eh. Tanging nag-iisa lang si Bong Suntay, no? Ang pumapabor kay Vice President Inday Sara. So ano po yung next dito po sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? So narito, pakinggan po natin. I move to issue notice to the Vice President or the respondent to the impeachment complaints, file her answer to the impeachment complaints within a non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this notice. Thank you, Madam Chair. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the 2 impeachment complaints within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The committee is directed to issue the necessary notice to the respondent. If there are no other matters to be discussed in this committee hearing or to be manifested by the members, the chair is ready as well to hear the necessary motion. Move to adjourn, ma'am. Move to adjourn. Okay. Ayan na po yung nangyayari. So ito po yung status ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So yung unang impeachment complaint ay ito ay hindi sufficient at hindi sufficient informed. Ay teka lang, para matama ho tayo, para guided po tayong lahat. So ang unang impeachment na pinile ng Makabayan Coalition na set aside for violation ng 1-year bar rule. So yung February to kasi ito nagsampa kaya drama talaga animal, no? Drama, oh. Yung pangalawa naman ay winidraw. Winidraw yung kay Kiko D para umano susuporta dito sa 3rd and 4th impeachment. Kaya ang lumalabas ngayon, sufficient in form, sufficient in substance, parehong 3rd and 4th, no? Kumusta yung substance, Bong? It's sufficient ba? Enough ba? May forma rin ba? Ayusin nyo. Baka wala pang pangsinghot eh. Ayan po ang nangyayari. Yung mga nakasubstance. Yeah, yes. So, hindi pa po ito talaga yung impeachment trial, ha? Baka sasabihin ng mga animal naman, impeach na si Inday Sara. Ito ay sa Committee on Justice pa rin ni Luistro. So, aminado naman tayo dyan sa Committee on Justice, gaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, yung content ko sa umaga, wala po talaga tayong aasahan dito sa Committee on Justice ni Luistro dahil majority ang mga yan, mga anti-Duterte ang mga hinayupak, anak ng kagwang. Lahat ang mga yan ay mga galit. O tingnan mo, basahin lang natin yung
yung miyembro ng Committee on Justice ni Luestro, para malaman natin kasi anak ng kagwang, tandaan po ninyo ha, yung hindi po bumoto na may sufficient and substance ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara ay si Bong Sontay lang. So ibig sabihin, the rest ng miyembro ng Committee on Justice ay bumoto. So alamin na lang natin kung sino. Di natin pwedeng pakawalan po ito dahil imarkahan po natin ito. Baka mga kongresista po ninyo, ito ang mga kalaban ni Inday Sara, lalo na mga kaliwa. Ito, Committee on Justice sa pangunguna ni Luistro Attorney Jervel Jenke Bitrix. Siya po ay may utang kay Inday Sara. Ba't napalakas? Sorry, ang lakas. Okay. Totoo naman may utang, Howard. Yung vice chairperson, ng ilistan nyo. Kuha kayo ng listahan para di kayo mabudol ditong mga hinayupak. Yung chairperson naman, yung vice chairperson, si Dumugan Mauricio. Si Dumugan Mauricio po ito. So, elected po ito, nakaraan ito sa 20th Congress. Pangatlo, Domingo Danilo Dani. Sino bang animal na ito? Hindi ko mga kilala. Pangapat, Lagbas, Attorney Jennifer Karin. Garvin Alfredo Jr. Alam mo si Garvin sa ako Bicol, kay Saldico. Po Brian, anak ni Grace Po, Dasta. Alvarez Jose, Flores Jonathan, Zamora Isabel Maria, yung kanina, galing-galingan. Tolentino Aniela Bianca, D. Sino ba to si Tolentino? Anak mo, Tolentino? Ito yung miyembro ng majority na. So, si Roque Laarni Lavin, Romualdez Andro Julian, alam mo na si Romualdez Andro, anak ni Tambaloslos. Tanwanco Imigdio, Colantes King, Bundok Ana York, Amante Lorito, Chua Joel, alam mo na si Joel Chua. Jose Aquino, sino ba tong si Jose Aquino? Dionisio Ernesto, Panaligan Arnan, Suwan Lordan, Vargas Patrick Michael D. Patrick Vargas, Words Emerson Pascual, Moner Arbison, Janice Digamo. Ayan, talagang tuta ni Bangag to, Digamo. Romeo Acop, Yumaong. Abante Benvenido, Time is Gold. Malitagang to, miyembro ng Malitagang. Asidri Jod, ayan. Bini Abante nga. Balik ko na pa. Barbers Bernadette, ayan, miyembro ng Malitagang. Rodriguez Ropos, nabudol tayo dito kay Ropos Rodriguez Kala natin kakampi. Almario Chino Miguel. Swansing Micaela, miyembro rin to ng Malitagang. Ramon Rodrigo Gutierrez, alam na natin sa One Rider Party List. Malitagang din to. Matibagan, Paderios Jan, Redontere, Malitagang din to. Dun sa allocables naman, Corine, lalo na to. Si Sir Raul man ito, nakuha si Raul, di ba? Malitagang din. T. Alan, Jokno, alam na natin, singipin. Sara Ilago, Kabayutan Party List, Kabayutan. Kabataan Party List. Miyembro ng Malitagang. Ang tanong, saan patutungo yung kanilang impeachment labang kay Inday Sara? Wala rin yan. Wala nang kakagat dyan. Diyan sa Committee on Justice dahil puro kayo nakamalitagang miyembro. Oo kayo dyan. Pero pagdating po sa kabuuan, tingnan natin kung may pangbusal pa. Kasi 150 million pumirma ang mga buhaya,
pumirma ang mga buhaya para ma-impeach si Vice President Inday Sara. Pero may 10 araw si Inday Sara, kampo ni Inday Sara, para sagutin ang naturang impeachment, no? Tapos sa plenaryo, pwede rin po yan ma-reverse. So ang kunyari, ito si Bong Suntay, ay sasabihin niya na mag-motion siya na dapat i-reverse ang desisyon ng Committee on Justice. So ngayon, pagbutuhan naman po yan ng mga kongresista, dapat makakuha ng 1/3 si Bong Suntay. So 106 po yun. Pag makakuha, so ngayon, hindi na po yan magpoporso na pagbubutuhan para ma-impeach si Inday Sara. Pero pag hindi, doon na talaga magbubutuhan kung i-impeach ba si Inday Sara or hindi. So 1/3 naman ang kukunin ng mga malitagang na perma para ma-impeach si Inday Sara. Ilan din yung 1/3? 106. Kaso nga lang po ngayon, mukhang wala na rin pong sumusuporta dyan. So yung mga pailan-ilan na lang. No? Malay natin, no? Kasi baka nagpa-presko lang yung NUP, no? Sige, 150 million plus for later release na project. Pero gawin na nating 200 million, dagdagan yun na, 200 million. Kasi ang nakasalalay sa amin dito, political career eh. Kasi wala rin namang kasiguraduhan. What for example, ma-impeach muli si Vice President Inday Sara dyan, no? Sa Kongreso, no? At papasa papuntang impeachment trial diyan sa impeachment court sa Senado, wala pa rin silang kasiguraduhan na ma-impeach si Vice President Inday Sara. Dahil ang magbubuto pa rin yan ng conviction ay yung mga senador. What if hindi ho talaga nila ma-impeach si Vice President Inday Sara at hindi ma-convict? Kahit anong gawin nila dyan, is numbers game naman to, paramihan ng numero, kung makakuha kami ng siyam lang ang hinahanap namin. Pag merong siyam na tututol na makonvict si Vice President Inday Sara Duterte, panigurado yung mga kongresista na bumotong ma-impeach si Inday Sara, sa kangkungan kayong lahat sa 2028. Yan ang magiging resulta yan, anak ng kagwang. Kaya ito po, sumagot po ang kampo agad ni Vice President Inday Sara Duterte. Teka lang, bago po natin pag-usapan yung pagsagot ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte, ipakita muna natin yung kasi ito po kasi yung ground nila din, yung salin, no? Pinapakita ni Ridon, at saka yung kay Madriaga na ngayon na nga ho ay kinasuhan na po ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Tangay na naman ngayon, kabado na yan kasi papanagot talaga kayo, animal. Shame on you muna dito kay Pastor Jack. Time is gold for Abante, ganyang karaming relos. Milyon, 32 million yung pinakamahal dyan sa relo ni Pastor Jack. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Mga 11 relos. No, yung mga klase-klaseng nakikita sa mainstream media na sinusuot ni Pastor Jack na ngayon pag mag-akusa kay Vice President Inday Sara salin, sobra-sobra. Ngayon, mapipilitan kayo, Pastor Jack, na ilabas ang salin ninyo dahil ibinandira po ninyo ang salin ni Vice President Inday Sara Duterte. Di ba, Ridon? Mapipilitan kayong mga hunghang. Ipinakita po nila ang salin di umano ni Vice President Inday Sara ay umabot na po ng 88 million. Pero tandaan po ninyo, nung salin po na yan ay combination po yan ng asawa ni Vice President Inday Sara na si Pans Carpio na meron po silang law firm. At si Inday Sara, since 2007 until now, ay nagiging public servant po talaga yan. May sahod naman ang mga yan eh. Napaka-imposible, hindi makalikom ng 88 million pesos si Vice President Inday Sara Duterte. Samantala nga, yung mga trolls ni Bonget billion. Di ba, Chucky Claire? Ang dami yung pondo eh. Yung mga ensaymada vloggers, anak ng kagwang mas mayaman pa yan kay Vice President Inday Sara. Bayad yan, galing Malita. Nakalagay din dun sa affidavit ng mga ex-soldiers, no?
Nakalagay din naman. Oh, si Vice President Inday Sara pa kaya 88 million lang? Relos nga eh. Wala ngang magaganda. Ang relos. Si Inday Sara nga. Nangungupahan lang sa Maynila. Walang sariling bahay. O deserve naman siguro ni Inday Sara din na magkaroon ng ganyang halaga. Mantakin mo, sinasabi nyo na si Vice President Inday Sara ay nagnanakaw ng ilang milyon? 600 million ba yun? 125 million? Pero yung salin niya, simula nung 2007 hanggang ngayon, 88 million lang. O kailan po kayo nagparatang na nagnakaw si Vice President Inday Sara? Di ba ngayong taong 2023? My God, Vice President si Inday Sara? O bakit ganyan lang yung salin niya? Yan ang maliwanag. Hindi kurakot si Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan mo naman yung salin ni Bungit. Ilang milyon. Wala namang trabaho sa 6 na taon. Ipakita nyo rin, Redon, yung salin nyo. Pastor Abante, ipakita nyo rin po yung salin ninyo. Ito yung pinakamaganda. Dahil naipakita nyo na po yung salin ni Vice President Inday Sara, baka naman ho po pwede, ipakita nyo rin ang salin ni Bungit, pati kayo, Pastor Abante, pati kayo, Joel Chua, Laila Disaba, ipakita nyo yan. Okay, narito po yung sagot ng kampo ni Vice President Inday Sara pagkatapos po ng hearing dyan sa Committee on Justice. O, narito. O, basahin lang po natin ang statement ng teka lang. Words hindi ko pala nasib. Okay, basahin na. Maliliit kasi dyan. Hahanapin po muna natin. Anak ng kagwang, palike muna. Okay, huwag kayong mag-alala. Meron tayo dyan, official statement ni Vice President Inday Sara Campo, ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na yung sa brigada? Sorry guys, hindi ko kasi mabasa yan. Teka lang. Hanapin ko lang ng yung statement ni teka lang. Uy! Ito wala, sorry Ito yung statement ni kampo ni Vice President Inday Sara. Kasi si Atty. Michael Poa, ito po yung isang defense team ni Inday Sara sa impeachment, no? Sabi ni Atty. Michael Poa, we have been informed of the vote of the House of Representatives finding the third and fourth impeachment complaints sufficient in form and substance. At this stage, the Vice President's legal team will carefully review the actions taken by the House and the committee as well as the records of the proceedings. For now, we will refrain from discussing the substance of the case in the media and will instead address these matters through the proper constitutional processes. Kasi may 10 araw po silang sumagot ang kampo ni Vice President Inday Sara patungkol po dyan sa desisyon ng mga malitagang. Anak ng kagwang, kahit anong gawin po ninyo dyan, lalabas pa rin ang katotohanan. Narito naman po agad to the rescue itong kuya ni Vice President Inday Sara Duterte na si Kong Pulong Duterte. Naku, pinatikim sila dito, yung malitagang. Okay, basahin po natin itong statement ni Kong Pulong Duterte laban po sa malitagang. I take note of the decision of the House Committee on Justice declaring the third and fourth impeachment complaints against Vice President Sara Duterte as sufficient in form and substance. While this development does not come as a surprise, hindi naman talaga ito nakaka-surprise, it clearly exposes how certain forces in Congress are willing to weaponize impeachment for political ends rather than uphold fairness and justice. I commend Representative Bong Sontay for standings, di ba? He's a ground and refusing to be intimidated or pressured into joining this political exercise.
In a Rome where many chose convenience over conviction, he showed that courage and integrity in public service still exist, even if it means standing alone. Kaya nga nakakahanga si Bong Suntay. To the 54 others who voted in favor of pushing their complaints forward, remember this. Political power is temporary, but accountability to the Filipino people is permanent. You may have the numbers today, but history has a way of judging those who abuse their authority. Sa inyo pa karon, no? And now, the impeachment is being posed with such urgency. The Filipino people are also asking other serious questions. Who among those in Congress and this administration will be investigated and jailed over the alleged trillion piso flood control corruption? Ang problema nga kayo na kung pulong, wala, nalilihis pa rin eh. Tuloy natin. Who will answer for claims that funds were distributed in luggage? Ito na po yung mali-malita. Nakaramihan po dyan sa Committee on Justice nakatanggap ng malita. And when will the long-demanded hair follicle drug test be conducted on all members of Congress and the Senate? May mga substantialis sila kung pulong, kaya di yan magpa-hair follicle. Si Kung Pulong nagpa-hair follicle na yan. Including the mastermind behind this political circus and his own family. Bungit, baki. There will be a time when the Filipino people will render their verdict. And when that becomes, everyone should be ready to stand by their actions and answer for it before the very people whose voices they ought to represent. Huwag sila magpakampante ha dito sa kanilang impeachment. Kasi panigurado babalikwaso sa inyo ito. Alam nyo po, itong mga impeachment ngayon labang kay Vice President Inday Sara, malinaw na po yan, na politically motivated lamang. Ang tanong, tatamaan kaya si Vice President Inday Sara dito sa desisyon ng mga malitagang? Abaho, hindi si Inday Sara ang tatamaan dito, kayong mga malitagang member ang tatamaan. Kagaya itong si Luestro, Laila de Lima. Kayo ang tatamaan dyan, Chua, Bini Abante. Kayong miyembro ng malitagang ang tatamaan. Nakakahiya naman ho. No? Miyembro kayo ng Committee on Justice. Pero kayo, nasa listahan po kayo ng affidavit ng mga ex-soldiers na di umano'y tumatanggap kayo ng mali-malitang pera. Pero si Inday Sara, nasasaktan ba dito? Los nyo. Tinawanan lang kayo ni Vice President Inday Sara Duterte, narito po. Ito yung nakakainis. Ano kung reaction lang sa mga sa impeachment sa House hearing po ngayon? Si Atty. Bowa yun. Yun na. Yung dito naman kay Atty. Panetta. Pero may monitor din po ba yung hearings sa Congress? Marami akong ginagawa na trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon. Sa Vice President. But how's the defense team preparing? Defense team, Atty. Bowa. Ready naman po sila sa mga... Atty. Bowa. Si Atty. Paolo sa Dito kay Madrian. Tsaka. Alam mo, ito yung masakit eh, no? Alam mo, pag ikaw kalaban ng mga Duterte, maiinis ka talaga eh. Lalo na mga bubunistang tanganista, mantakin mo, tinawanan ka lang. Kinumusta? Kumusta yung impeachment? Hindi ko prioridad yan. Busy ako. Hindi ba ho kayo, Hindi ba kayo mabubuisit dito?
Kaya minahal talaga si Vice President Inday Sara lalo ng taong bayan eh. Bakit? Ay putsik oh. Tingnan mo. Sa dami-daming magrabyado sa kanya, sa dami-daming gustong ma-impeach siya. No? Binoto na nga siya ng 54 para ma-impeach dyan sa Committee on Justice. Anong response ni Inday Sara Duterte? Wala akong oras dyan. Hindi ko prioridad yan. Marami akong ginagawa. Papansin kayo ng papansin kayo, Inday Sara, hindi kayo pinansin. yan ang magaling. Magdala ng dami-daming problema na eh. Ni Inday Sara, kay Tatay Digong, ngayon impeachment, kung ano-ano pa. Hindi po yan pinapansin ni Inday Sara. Tuloy lang ang pagtatrabaho. Alam mo, lalong dumadami ang suporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa ganyan, nag-iisang babae, pinagtutulungan ng mga malitagang, mga buhaya dyan sa Kongreso. Ulol, hanggang dyan lang kayo. Yung narating ni Vice President Inday Sara sa pagka-Vice President, hindi nyo yan mararating. At next yan, Presidente na si Inday Sara, maniwala kayo sa amin. Hindi magtatagumpay yung impeachment na yan. Labo-labo na eh. No, wala, hindi kayo makakuha ng sapat na numero. Eh, yung inyupi nga, umalis na nga. Ayaw namin dyan. Yawards. Yung lakas, sabihin na lang natin yung lakas. Hindi yung mga miyembro ng lakas eh. Eh, mga buhaya rin ng iba yan eh. Iniisip din nila yung future nila. Ay, hindi na ako dyan. Putsa si Inday Sara, magiging presidente. Susuporta ako dyan. Lolo nyo, kayo na lang. Yan ang isa sa mga magiging mangyayari. Pero kung ipilit talaga nila yan, ng mga buhaya at brasuhin ni Bungit, tingnan na lang ho natin. Pagdating po sa Senado, sa impeachment court, sa impeachment trial na talaga. Ito, wala pa naman yan. Parang magbubutuhan pa sila kung gusto ba nilang iakyat doon sa impeachment court. So anyway, si Vice President Inday Sara ay lalaban yan. At hindi po siya aatras. Ayon po sa kanyang abogado na si Attorney Salvador Paulo Panilo Jr. ba to? Auditor Junior. I think Junior si Paulo. Junior, hindi po papayag si Inday Sara na hindi managot itong kasinungalingan, itong sinungaling na si Ramil Madriaga. At isama nyo na rin po, attorney, itong si Laila de Lima at si Trillanes. Narito po si ang pahayag ni Attorney Paulo. Ito naman po patungkol po doon sa kay Madriaga ay sinampa kanina. Ito. Okay, for the longest time, the Vice President has been content to just deny the allegations against her and to wait for the proper forum to answer the charges. She believes that there are more important things to do for the country, so she focused her energies on serving the Filipino people and focusing on her duties and obligations as Vice President and as erstwhile Secretary of Education, as well as her duties to her family as mother and daughter. But today marks a turning point as she has embraced her responsibility to continue the tapang and malasakit in Philippine government. She has also accepted her duty to hold accountable those who spread lies and misinformation, to curb the will of the electorate, and to propagate themselves in power at the people's expense. Tama yan. Isama nyo si Laila de Lima, si Trillanes. Alam mo, si Vice President Inday Sara, mga Duterte, hindi po sanay sila sa magsasampa ng kaso eh. Hinayaan po nila, binabalyo po nila yung tinatawag na freedom of expression at freedom of speech. Pero sobra na po talaga ito. Talagang hindi na po pwede. Kailangan na pong pumalag, kailangan na pong lumaban dahil niyuyurakan na ng mga sinungaling na ito, lalo ka na Laila de Lima at kriminal na Ramil Madriaga, itong pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte. Kailangan mapanagot at mapakulong. Putangin na, paano mo pakulong? Inakulong na nga. Kaya dapat yung mga nagsususul dito, si Trillanes at si de Lima, sila dapat ang makulong, no? Galing pareho sa kulungan tong si Trillanes at si de Lima. Naku, may babalik talaga kayo sa kulungan.
magsama-sama kayo ni Ramil Madriaga. Kailangan bilisan po ito. Kailangan mapanagot itong si Madriaga para iiyak ang mga buhayang malitagang. So gaya nga ng sabi niya, hindi pwedeng walang managot. Correct. So Patay kayo that's why dyan. today she filed a criminal complaint for perjury against Ramil Madriaga arising from the malicious and false statements of Ramil Madriaga in his affidavit dated November 29, 2025. So anong nakalagay sa complaint affidavit? Pinapatunayan dito sa complaint affidavit na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Ramil Madriaga. Wala silang personal o professional na relasyon. At hindi rin totoo yung mga kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa mga posisyon niya sa PSG, sa VP-SPG, sa DepEd at sa OVP. Kaya imposible yung pinaparatang niya laban kay VP Sara. So we are confident that this is more than sufficient to for the prosecutors to find probable cause and to determine that there is reasonable certainty of conviction. VP Sara was accompanied today by 5 witnesses, Nako. including 2 former PSG commanders who have testified that they don't know any Ramil Madriaga that served in the PSG. She also with her today was Colonel Raymond Lachica, the former commander of the VP-SPG, the Vice Presidential Security and Protection Group. Also with her was Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, who was the security officer for the DepEd as well as the deputy group commander for the VP-SPG. Also here with us as a witness is Attorney Reynold Monsayak, former OVP spokesperson, and Miss Ana Magnaye, an events organizer based in Davao City. Apart from those 2, we also have as additional witnesses former PSG Commander Major General Jose Niembra, as well as Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala. Sir, is the VP, Pwede naman niya i-deny na lang din ulit. Sabi niyo kanina, dinedeny lang naman niya yung VP Sara before, kaya hindi nag-file ng case. Bakit nag-file ng case? Timing sa mga impeachment hearings. Kasi noon kasi ang paniniwala niya, katulad din ng paniniwala ni Pangulong Duterte noon na karapatan ng tao na mag-file ng kaso. So hayaan na lang. Pero pagka hinahayaan kasi, pwedeng hindi sila natatakot na magsinungaling, maggumawa ng kwento, sumira ng buhay. Ngayon, dinidikit nila ngayon sa impeachment, ang kahulugan nun or ang possible consequence nun is, for example, subvert yung will of the people kasi gusto mong tanggalin ang isang duly elected official ng bansa. So, tanggap ni VP Sara na duty niya, obligasyon niya na harapin to at panagutin si Madriaga. Ayan, ang galing ni Sir Paulo Panelo ho. Ayan po yung abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. Pag tiningnan po natin yung mga statement dito ng abogado ay matapang, no? Gusto ni Vice President Inday Sara na may managot yung mga sinungaling para hindi na pamarisan pa at makasira pa ng buhay ng isang inosenteng tao. At ang maganda dito yung sinabi ni Attorney Paulo na ang brand talaga ni Vice President Inday Sara ay gusto niya ibalik yung kamay na bakal, tapang at malasakit, na ito naman ang kinakatakutan ng mga malitagang dyan sa Kongreso. Kaya ito, galingan nyo po yung impeachment dahil sabi ni Vice President Inday Sara, yung Vice Presidente niya ay maghahabol sa inyo, mga malitagang, kaya takot na takot kayo. Ito, sinabi ni Vice President Inday Sara. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot. Nako!
sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Correct. Nako! Kaya nagkaligaga na ngayon ang malitagang kung paano mapigilan ang pagkapangulo ni Vice President Inday Sara Duterte dahil sigurado kulong ang mga hinayupak na mga to. Kaya galingan mo, Gerber Luistro. Di ba nakakainis lang? Tinawanan lang yung impeachment ninyo eh. Busy ako, bahala kayo sa buhay nyo. O tingnan mo, nung nagsampa si Vice President Inday Sara diyan sa Taguig Regional Trial Court, tingnan mo naman yung mga empleyado diyan sa Taguig Regional Trial Court. Narito, oh. Grabe! Na-starstruck talaga sila kay Vice President Inday Sara Duterte. Narito po, panoorin natin. Ayan, oh. Selfie. Tingnan mo, si Vice President Inday Sara pa humawak, oh. Mabuhay. Ayan, oh. Diba? Naka-score pa yung mga empleyado kay Inday Sara, oh. God bless pa, oh. Tingnan mo. Agay! Ingit na ingit ang mga animal dito. Okay naman po, ma'am. Hindi po. Nakakamit po, ma'am. Hindi ko nga pala siya nag-retire, no? Tingnan mo. Tingnan mo naman. Isipin mo, sa Taguig na yan, ha, nakaka-starstruck talaga si Inday Sara. Pag hindi pa po ninyo na-meet ng personal si Inday Sara, kung gaano po kayo kay starstruck kay Tatay Digong, kay Mayor Baste, pareho din po kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang tatak Duterte. Kayong mga Gerber Luistro kayo, Pastor Dila, mga malitagang, mamatay kayo sa inggit dahil ang Pilipinas, pikat nyo, Duterte pa rin. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan.
ilog mo, may pag-asa.